Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms chapter 37 verses 1 to 8. Amen. Ang ating pong binasa ay pinamagatan po pong tiyak na lunas sa pagkabahala. A sure cure for fretting. Now dito po sa ating binasa, si David dito ay isang halimbawa sa atin kung paano managumpay sa pagkabalisa. Sapagkat ito ay kanyang naranasan mismo at sinulat niya ito ng buong puso para sa atin, nang sa ganoon siya makapagturo sa atin ng direksyon upang huwag tayong mahulog sa labis na pagkabalisa. Kung ating babasahin ang verse 1, mabalisa po ang sabi dyan, pero sa English po ang sabi, do not fret because of evildoers, be not envious toward wrongdoers. Na lahat tayo nababalisa, ito po'y malusog. Nag-aalala tayo kung ano yung ating kailangan sa isang araw, at ito ay naghatid sa atin upang lumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Malusog pong pag-aalala yan. Pero tinutukoy po rin itong pag-aalala ay hindi po malusog sapagkat ito po ay may halo. To fret means to be envious. Or sa Ingles ay para magkaroon ng anger, magalit. Kaya sa Tagalog po, to fret means mabahala, mayamot, at malibugho. Ito po ay isang malisyusong damdamin ng pagkabalisa. At si David, dahil siya nakaranas dito, ito'y kanyang isinulat sa atin upang tayo po'y makaiwas sa tiyak na kasalanan ng pagkabalisang labis. Aminin ko sa inyo, guilty ako sa kasalanan ito. Guilty ako dito. Kaya nga, ang sinful nature natin ay may kiling, kadalasan na mayamot, mainis, manibugho sa mga taong sumasagana. Gayong ako ay malapit at naglilingkod sa Diyos, ako pa itong hindi nananagana. At ito po ang nangyari kay Haring David. Ito po'y paninibugho at paglabis na pag-alala. So ang paninibugho at labis na pag-alala ay isa pong kasalanan na parusa sa kanyang sarili. Kapag tayo po'y nakakadama ng ganitong paninibugho na may pagkainggit, may pagkabalisa, tayo po ay tumanggap na ng parusa. Tinanggap na natin ang kaparusahan ng kasalanan ito. Pagkabahala. Ang pagkabahala po, ito po ay isang nakakabahalang bagay sapagkat pwede ka nitong magising magdamag. At ang pagising mo ay naroon pa rin ang pagkabahala hindi nawawala. Kaya sa hapong ito, tignan natin ang layunin na alamin natin ang lunas ng pagkabahala upang tayo huwag mahulog sa tiyak na pagkabagsak sa pagkakasala. Anong lunas? Na dito po sa ating mga binasa mga talata, may observation ako itong 5 paraan. 5 observation or 5 ways to have sure cure for fretting. Number 1, makikita natin sa verse 1 to 3. Ang sabi po rito, do not fret because of evildoers, be not envious toward wrongdoers, for they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. Now, lumaktaw tayo sa verse 5. Commit your way to the Lord. Trust also in Him and He will do it. So dito pinapakita sa atin upang tayo makaiwas sa isang masidhing paninibugho, pagkainggit, pagkagalit, pagkabugnot, bakit siya at hindi ako. Unang-una po tinuturo sa atin dito, huwag tayong mabalisa sa mga masasama. Ang tinutukoy dito kiningita ni David ay mga evil people, mga wicked people. Umaasinso sila, sumasagana, pero alam natin sa kasamaan sila sumasagana.
Nagkakapangyarihan sila sa kanilang lugar dahil sa kanilang kasamaan. Nambubuli sila ng kapwa-tao. Kaya ang sabi dyan, do not fret. Huwag kainggitan ang masasama. Bakit daw? Mayroong dalawang dahilan eh. Kung bakit huwag kainggitan ang masasama. Sa verse 2, for they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Yan po ang sinasabi dyan eh. Pangako ng Diyos yan. Huwag mong kaingitan o huwag kang malibugho, huwag kang mag-iimbot sa mga yumayaman o maasensyo sapagkat gaya ng damo sila ay matutuyo. Panandalian lang yung kagandahan nila sa pagkagandahan nila ay lagbag sa kalooban ng Diyos. Gaano mang kaluntian ang kanilang mga dahon, ang sabi niyan, gaano mang kagandang kanilang mga projects, gaano mang kagandang kanilang mga accomplishments, ang sabi niyan, sila'y matutuyo. Hindi magtatagal. Lahat ng kayamanan nila ay hindi madadala sa lilingan. Instead, ang sabi sa verse 2, gumawa kami na verse 3, instead, trust in the Lord and do good. Yun ang kailangan doon. Para tayo ay maiwas sa tiyak na kasalanang panibugo, magtiwala tayo sa Panginoon. Yun ang number 1. At sa ating pagtitiwala, huwag tayo mapalisa sa mga masamang umasenso ito. At higit sa lahat, gumawa tayo ng mabuti. It is a command. Do good. Instead of fretting, do good. Yan ang sabi. Bakit inuutos sa atin ito na gumawa tayo ng mabuti? Sapagkat we are prone na gayahin, tularan, lakpasan ang mga tao ito sa iba't ibang paraan. Gusto nating tumulad sa kanila. Sikat, maraming mga gadget sa buhay, maraming mga appliances, magtaas ang kanila, pero baon sa utang. Yun po ang ating kadalasang kahinaan. Gusto natin silang pagtayan, gusto natin silang tularan. Pero sabi ng Panginoon, instead, do good. Gumawa ka ng mabuti. Yan ang panlaban natin sa fretting. Yan ang panlaban natin sa paninibugho, pagkaingit. Ang gumawa ng mabuti. Ganyan ang tiwala sa Panginoon. Kapag tayo may tiwala sa Diyos, imbes na tayo po ay maingit sa kanila, gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Nagtatanim tayo ng goodness sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga tao. Yan po ay gawain ng Panginoon. Hindi tayo passive na mga Kristiyano. We are active. Kasi pag oras tayo pinainggit, nako, passive tayo eh. Samang-sama loob natin. Instead, maging active tayo, do good. Gumawa tayo ng mabuti. At pangatlo, ipagkatiwala natin ang ating mga daan. Ang ating mga ginagawa. Verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Ipagkatiwala mo raw ang lahat ng iyong ginagawa sa Panginoon, basta layunin mo ay para sa kabutihang paggawa sa iba, dahil kasama mong gumagawa ang Panginoon sa kabutihang ginagawa mo. Diba? Imbis na tayo po ay talagang malibugo, sila ang puso natin, bakit sila umaasenso, kami nilang kawawa na lang ganito, nangangarap tayo, kaya ang nangyari, posible nating tularan sila, hihigitan pa. At tayo lalo lamang nalalagay sa parusa po ng fretting and worrying. Kaya imbes, gumawa tayo ng mabuti. Yan po ang tanda ng ating pagtitiwala. Kung may pagtitiwala tayo sa Diyos, na siya ang mag-provide sa atin, di natin kaingitan yan, kundi tayo gumawa ng mabuti. Kaya ang turo ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, ganito ang sabi ni Pablo. Philippians 2:12-14. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only,
but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. Ang sabi na, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Kung kayo ligtas, isagawa ninyo ang bunga ng kaligtasan na may takot at panginginig. Then verse 13, ang sabi dito, sapagkat, bakit daw isagawa natin ang ating pananampalataya, kaligtasan, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. See? Imbes na tayo po ay talagang nagkukumahog, pait na pait ang puso natin, bitter na bitter tayo sa pag-asenso ng mayaman, gusto natin makamit din ang kanilang nakakamit, ingit na ingit tayo, palipugong palipugong, kung marunong sila mag-abroad, ako din mag-abroad din, iwanan ko rin pamilya ko. Instead of doing that, do good. Gumawa ka ng mabuti. Sapagkat sa paggawa mo ng mabuti sa ibang mga tao, o sino mang ginagawang mabuti, kasama mo ang Diyos na gumagawa. Isa pagkaingit, iniwanan ka ng Diyos. Alam nyo, itong panahon natin, punong-puno ng inggit po ang mga tao. Masyado pong lumanaganap na ngayon ang high technology sa ating panahon. Lahat ng tao gusto magkaroon nun. Kahit mismong magbabasura, nagtutulak ng kariton, di cellphone yan. At mga touchscreen pa yan. Bakit? Nakikita ito sa mga tao. Pinagmamayabang nila na mayroon silang iPad at sandali. Bakit? Hindi na nakakagulat yung mayabang mayroon yan. Dahil mismong nagtutulak ng basura, mayroon din yan. At kung gusto mo ng LCD malapad dyan sa bahay nyo, tingnan nyo mga kubol-kubol na mga basura, mayroon din yan. Bakit? Ingit. Ingit. Kaya nangyari, bakong sa utang, dahil maring na utang, o di kaya, walang makain, di ba rin walang makain, may LCD lang. Kaya sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, gumawa ka ng kabutihan sapagkat kasama mo ang Panginoon sa paggawa mo ng mabuti. Tingnan nyo, hindi ka man hinahamak ng ating mga kapatid nasa abroad. Pero mostly sa mga abroad, walang tamang personal relationship with God. Walang tamang pananampalataya. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang providensya, natatagpuan nila ang Diyos doon sa abroad. Pero marami po ang hindi nakatagpo, kundi ang kinakatagpo ng material na bagay. At dahil sa material ang laging inaabot, kahit masira ang pamilya, makuha lang. Yung pag-ibig ng mga anak minsan, na labis talagang nagdalaknak sa puso, kahit labag sa kalooban ng pamilya, itama yung tula ni Balagtas. O, pag-ibig, labis na makapagod. Masunod ka lamang, kahit magulang taligdan. Ito naman yan eh. Dahil mali po ang pag-ibig at tagay-tagay. So ano pong unang panlaban o gamot sa fretting? Mahirap po sa isang salita lang, palibugo, pagkaingay, pagkagalit, pagkabugnot, pagkayamot, dahil wala ako na wala. Sa English po, fretting lang eh. Nagtanong ako sa mga kapatid lang, what do you mean by fret? Ang dami binigay. Gusto ko isa lang, kaya fret na lang gamitin natin. So, ang una pong cure for fretting is trust the Lord. Trusting the Lord. So, pag nag-trust ka, huwag kang mabalisa sa masama. Then, gumawa ka ng mabuti. At ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad. At hindi lamang simula pa rin, first step pa lang yun. Ikalawang step na para ma-cure ang ating fretting, ang ating pagkapalibugbo, ang sabi sa verse 4 na ating text. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ang ating punto dyan, masiyahan ka sa Panginoon. Masiyahan ka sa Panginoon. Pag sabing masiyahan ko, hindi ka mabubuhay kung walang Diyos. Hindi ka mabubuhay kung walang Panginoon. Sapagkat kung masiyahan ka sa mga bagay sa sanlibutan ito, yung kasiyahan mo, maaaring mawala yung mamaya dahil mayroong magnanakaw. Yung kasiyahan mo sa magandang bagay o sasakyan, mamaya aksidente ka, wala na ang kasiyahan.
Pero mag-delight sa Panginoon, alam natin forever ito, hindi mawawala. Matitigil lang ang delight mo sa Panginoon kung namamagitan ng kasalanan. So, para ma-cure ang fretting, number 2, delight yourself in the Lord. Masiyahan ka sa Panginoon. Ibig po sabihin nun, sa Panginoon ka magpakaligaya. Kaligayahan natin minsan kasi yung panandalian lang eh. Katulad ng sinabi ng ating kapatid, noong naghihingalo yung kanilang tiyuhin, talagang nakuha nilang pagkakataon na i-share yung gospel para makapagsisi. Yung, alam mo, gusto mo yung ganong sharing na direct to the point, pagsisihan mo yung kasalanan. Yung po ang gospel eh. Law and grace. Paano nyo maramdaman ang grace ng God? You have to show them the law. The wages of sin is death. So receive Christ, law and gospel. At sinabi ng kapatid natin, kayamanan mo, Tiyong, hindi mo madadala. Tandaan mo yan. Ang kailangan mo mong makilala si Kristo, magsisi ka sa iyong kasalanan. Yan ang gospel. Ang Diyos na bahala, no? Ang Diyos na ang gagawa, no? Yun ang gamot. Sa Diyos ka magpakaligaya. Sa Panginoon ka magpakaligaya. Delight yourself in the Lord. So, ang gamot po ng pagkaingit ay ang magpakaligaya ka sa Panginoon. At ang gamot sa pagkabahala, alam natin, sa Panginoon pa rin. Philippians chapter 3, verse 3. Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos, sa Espiritu, nagmamapuri kay Kristo Jesus, at walang anumang pagtitiwala sa laman. Now, sabihin ng laman dyan, alam natin, material things, lahat ng mga gawa ng tao, at yung sabi pagtutuli dyan, ay hindi po yun literal, kundi ito po yung pagtutuli ng puso, to be born again. Ang sabi dyan, sapagkat tayo ang born again, na sumasamba sa Diyos sa Espiritu, at nagmamapuri kay Kristo Jesus, at walang anumang pagtitiwala sa laman. Kaya nga po, tayo yung dapat masiyahan sa Panginoon. Magpakaligaya tayo sa Panginoon because we are the true circumcision. Tayo yung totoo spiritual. So, paano magpakaligaya sa Panginoon? Well, ikaw naman mismo makapagpapanutunan. Gaya ng ating mga napag-alakaraan, para maging maligaya ka sa Panginoon, alalahanin mo kapangyarihan ng pagliligtas sa iyo. Paano ka niligtas ng Diyos? Kailan ka pinili? Kailan ka tinawag? Alam natin lahat yun ay gawa ng Panginoon. Paano ka pinanganak na muli ng banal na Espiritu? Paano nanahan ang Espiritu sa iyo? Paano nanahan si Hesus Kristo sa iyo? Yun ang dapat yung alalahanin. Magpakaligaya sa Panginoon. Hindi tayo magpapakaligaya dahil sa mga material na blessing. Well, mayroon talaga. Pero higit natin bigyan ng pagpapakaligaya ay yung ginawang blessing sa atin ng Panginoon. Kaya whenever na mayroon tayong sumisipon na pagkain di palibugho, hey, makontento tayo. Delight yourself in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Mayroon tayong katiyakan ng kanyang kahabagan, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan, kaya lahat yon kung ating panghawakan, ito'y lugar. Wala nang lugar dito ang pagkabahala, wala nang lugar dito ang pagkaingit, wala nang lugar dito ang pagpapalibugo. Kaya sinabi ko kanina, guilty ako sa bagay nito kasi yun din ang puso ko. Mainggitin ako, gusto ko magkaroon pa ng gamit mo, gusto ko magkaroon ng gano'n. Kahit na hindi kailangan, sobra-sobra, ginagawa ko para lang makita. Marami ako niya. So, anong cure? Trust in the Lord. Then secondly, delight yourself in the Lord. Then thirdly, ito ang medyo hindi natin magawa, mahirap gawin. Kapag tayo po ay punong-puno ng palinbugo, punong-puno ng pagkaingit, pagkayumot, dahil bakit hanggang ngayon hindi pa tayo umasenso, yung iba umasenso na, yung kaeskwela po, matapos na, nakapag-upload na sa Amerika, may position na doon sa White House, ako nanatili pa na akong dito. Ano sabi po sa verse 7? Rest in the Lord and wait
patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Dahil hindi naman lahat ng mga tao yumayaman dahil sa kabutihan, pero mostly, kaya yumayaman dahil sa panlalamang. Nalalagay sa mataas na pwesto dahil sa paninipsip. Di ba? Normal yun eh. Pero may nalalagay sa mataas na pwesto dahil sa tiwala sa Panginoon. Pero maraming inggit na. Gusto kong ibagsak dyan. Kaya nga, hindi ka talaga mananahimik dyan. Gagawa tayo ng ibang paraan. Pero ang turo sa atin dito, to cure fretting is to rest in the Lord. Magpahinga ka sa Panginoon. Ano po ibig sabihin dito? Paano tayo makapagpahinga sa Panginoon? Well, kung ikaw pagod na pagod sa buhay na ito, kailangan mo talagang kapahingahan. Antok na antok ka, di ba? Puyat ka, pagod na pagod ka sa trabaho, gusto mo lang mahiga. Tapos, pagdating mo sa kwarto, naghihintay yung higaan, yung tama mo. Para saan? Mag-rest. Magpahinga ka. Ngayon, kung magpapahinga ka, anong ilalagay mong katawan? Braso lang sa kama, tapos dito ka sa head? Hindi pwede, no? O di kaya ulo lang. Sa kama, kapag pahinga. Hindi. Kailangan ibigay mo ng buong weight mo, buong lakas mo, buong buhay mo, buong pagkatao mo, ilatag mo sa higaan mo. Kaya kanyang tanggapin sa buong magdamag, sa buong maghapon. To rest in the Lord means give all yourself to Him. Ipagkatiwala mo lahat-lahat sa iyo. Na bakit po? Sa pagtitiwala lamang natin ay naibibigay natin sa kanyang ating bigat at tumatanggap tayo ng rest. Alam mo kung bakit? Una pong pumasok si Christ sa kapahingahan. Siya yung unang pumasok. 3 taon si Kristo nagdusa dito sa lupa. Unang-una, yung kanyang pagkakatawang tao, yan po isang pagdurusa na. Isang Diyos na banal, makapangyarihan, may kontrol ng lahat ng bagay, may likha ng lahat ng bagay. Ngayon siya papasok sa isang katawang panlupa na mayroong simulat na katapusan. Isa po yung kababaang uri. Nakakaya, kumbaga. Pero ginawa ni Kristo yan, sinapper niya yan, at naging obedient siya until sa krus ng Kalbaryo. Tanggap niya, hirap, dusa ang kanyang dinanas. Kailangan niyang pahinga. Na after na siya po'y magdusa at sinamatay at muling nabuhay, alam natin, pumasok si Kristo sa kanyang kapahingaan sa trono. Hebrews chapter 1 verse 3, siyang kaniningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Nandun na ang Panginoon. Siya na ngayon ang may kontrol. So therefore, we as Christian na sumampalataya sa Kanya, abay ibigay na natin sa Kanya lahat ng tiwala sapagkat siya mismo ay nagpahinga na. Ibig sabihin yung ating mga gawa ngayon, maaari natin pagpahinga kahit nandito pa tayo sa lupa. Napagtagumpayan niya na. Kaya hindi natin sabihin na hindi alam ng Panginoon yung aking dinadanas. Alam niya. Dahil ba, yung nararamdaman nating hirap ngayon, unang naghirap si Kristo. Kaya alam niyang makita may sa atin. So tayo din dapat manahimik dahil ginawa na ng Panginoon lahat ng kailangan nating dapat gawin upang tayo magkaroon ng kapahingahan. Pagliligtas, ginawa na ng ating Panginoon. Kaya magpahinga na tayo sa ginawa ng Panginoon. Huwag na tayong magpupumilit gumawa pa ng ating katwiran. Hanggang ngayon, napakarami pong mga tao they profess na Christian sila, pero hanggang ngayon nagdurusa at naghihirap sila na sila'y paboran ng Diyos, nang sa ganon sila'y maligtas. Hindi ka makapagpapahinga yan. Hanggang ngayon, hindi ka mapagkatiwala sa inutos ng Panginoon. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Hindi pa niya kaya yun eh.
kailangan may gagawin pa siya. Pero sabi dito, magpahinga tayo sa Panginoon. Matuto tayo maghintay sa Kanya, sa Kanyang kalooban. So huwag tayo magtayo ng ating sariling righteousness, kundi sumampalataya tayo at magpahinga. Hebrews chapter 4 verse 10, dito ang sabi, sapagat ang pumasok sa Kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa Kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa Kanyang mga gawa. Kung tayo po ay magpapahinga sa ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi na tayo magpupursige na tayo'y kalugdan ng Diyos para tayo maligtas, ay matutulad tayo sa pagpasok ni Kristo na nagpahinga na sa Kanyang rest. Wala naman tayong dapat gawin kundi ang sumampalataya. Kaya kung tayo po'y namamahinga sa Diyos, ipinagkatiwala natin lahat, maging sa ating pang-araw-araw, wala pong lugar yung pagkaingit, panibugko. Sabi nga ni Sister sa English, Tagalog ng French is, wala nang aligaga. Ibig sabihin, wala ka nang alalahan eh. Magpahinga ka sa Panginoon, ipagkatiwala mo kayong tiwala at ikaw ay magpahinga sa Kanya. Ibig sabihin, magtiwala ka na siyang gagawa sa lahat ng iyong pangangailangan. Madalas natin i-recite yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and those things, and all the things na kailangan mo, it shall be added unto you. Then, yung pong atin nakita, para magkaroon tayo ng a sure cure for fretting is, una, trust in the Lord. Then, delight in the Lord. Thirdly, rest in the Lord. And fourthly, ating tungkulin, verse 8, iwasan mo ang pagkagalit. Yun yun. Tumigil ka na sa galit. Iwasan mo ang pagkagalit. At ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghatid lamang sa kasamaan. Isa pong meaning doon sa fret is maghimutok. At dahil sa may paghimutok, mayroong pagkaingit, ito'y magsisimula ng galit. So yun ang dapat natin gawin. Tumigil ka na sa galit. Yan yung pangako. Kapag inilagay natin sa ating mga kamay ang usapin, ang ating kalagayan, mga kapatid, tiyak lumilikha tayo ng mga magulong bagay. Like for example, sa mag-asawa, walang kakontentuhan sa kanilang kalagayan. Yung isa, manatili tayo sa Panginoon, magtiwala. Yung isa, hindi pwede yan, kailan gumawa ka. At dahil pipilit po yung isa, nagpupunta kayo mag-asawa, wala pong katahimikan yan, kapayapaan sa samahan. Eh tiyak, gumagawa talaga ng gulo kapag mapasok po ang paninibugo. Pagkaingit, wala pong ibubunga maganda yan, kundi siraan ng relasyon. At kapag may galit na ang isa, kahit hindi mo ipapakita sa salita, pero nakikita sa kilos at gawa, anong sabi ni James? James chapter 1 verse 18. And sorry, mali naman ako. Verse 19. Unawain ninyo ito, minamahal ko mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, verse 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya gulo po, may away palagi sa pamilya kung hindi magkasundo sa pagtitiwala sa Diyos, pag-delight sa Panginoon, nag-aaring po ang galit. Kaya ang payo sa atin dito, mga kapatid, talikdan natin anumang sanhi ng simula ng galit. Iwasan maghimutok. Iwasan maghimutok doon sa mga taong maasenso.
Kung sila'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon sila'y umasenso, tanda natin, Romans 2:4, yung pag-asenso nila, yung po'y nag-uudyok sa kanila na magsisi sa kanilang kasalanan. Sapagkat habang sila'y nananagana, tumatanggap ng kasaganaan, pagpapalang material at hindi sila nagsisisi, sila ay nagdideposit ng kanila pong hatol pagdating sa araw. Eh, minsan yung kabutihan na tinatanggap natin, yung po'y mag-uudyok para magsisi tayo sa ating kasalanan. Whereas, kung tayo po'y nahirap at alam natin nagkakasala tayo, right there and then, nagsisisi agad tayo. Wala pong ibubungang mabutihan. Kaya ipaubaya sa Diyos. Ipaubaya sa Diyos sapagkat siya yung nagmamalasakit sa atin. Diba sabi ni Peter, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ay, yung kinaingitan mo, wala pang malasakit sa iyo yun eh. Yung pinasisinusan ng mga tao na nanagana dahil marunong sila sa buhay. Walang pagmamalasakit sa iyo, kundi ingitin ka lang. Sasabihin sa iyo, alam mo, pumunta sa ganito, doon ang pag-asa. Yun ang pag-asa. Ay, yaman doon. Pag-asa natin masenso. Hindi. Ang Diyos ang ating pag-asa. Iingitin ka lang. So, ang Panginoon po ang siyang gagawa ng lahat ng ating kabutihan. Then lastly, panlima, so nakita natin ang gamot po sa pagkainggit, panibugho, pagkayamot ay magtiwala sa Panginoon, masiyahan sa Panginoon, magpahinga sa Panginoon, tumigil sa galit, at panghuli, lumayo sa masama. Lumayo sa masama. Bakit po? Dahil hanggat nandiyan ka sa masama, yung mga taong nagpapainggit sa iyo, nasa tentasyon ka, sumasayaw ka sa tukso. You are dancing the music of temptation. Marami sa atin sasabihin, kaya ko yan, kung kaibigan ko yan, okay. Ngayon, ikaw naman inggit na inggit siya dahil sila, abroad na, sila mayaman na, ikaw, iniimbitahan ka lang, bibigyan ka pa ng pamasahe para mapunta sa kanila. Hindi para tulungan ka o para entice ka na gawin mo rin ang ginagawa nila. Kaya sumasayaw ka sa tuktok ng temptation. Kaya ang payo dyan, lumayo sa masama. Verse 27. Lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti upang sa magpakailanman ikaw ay manatili. Yan po ang utos. Pinapayuhan tayo nito ng salita ng Diyos. Pinapayuhan tayo ng Diyos mismo na layuan natin ang masama. At sa paglayo natin sa masama, payo din ni Pablo sa atin, hubarin natin ang ating old man, ang ating lumang pagkatao, at ang mga gawa nito. Alam natin ito kanina. Pinag-aral natin. Colossians chapter 3, verse 18 to 15. Pagkaingit, pagkapalibugho, yung ganon, yung ano pang lahat po ng kinagigiliwan ng laman na gawin. Alam yan sa barkada, nakikita yan. Sa akin, pagka may nag-invite sa akin, titignan ko muna na pareho lang ba kami? Kapantay ko ba siya? O kapantay ba niya yung langit? Eh, pagka ibang kanilang antas, tiyak mapag-iwan na ako. Tatahimik lang sa kami. Ngayon, para kung makakasama sa kanila, makikisabay ako ng hangin sa kanila. Magkwentuhan sila nito, ako magkukwento na ako, ano nangyari? Lunod ka na sa tukso ng tukso. Nakikisa ka sa hindi mo lugar. Iwasan natin yan, mga kapatid. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, alin ang tas ng buhay natin, masyahan ka doon. Nalulugod ng Diyos sa iyo. Hindi siya nalulugod kung nakikisama ka sa mga masama. Hindi ko siya nasabing masama at criminal, no. Mga sinners na walang alam kundi ang pagmamataas sa kanyang sarili. Hindi naman nagmamalasakit sa iyo, hindi. Tinatanay ka para matukso kang tumulad sa kanila. At pag hindi mo naabot, ito na, nagmamaktol ka na. Pati relasyon mo sa Panginoon, nawawala. Bagkos, gumawa tayo ng mabuti. Gawin natin ang ating chief end. Glorifying God and enjoying Him forever.
Yun po ang solusyon. Hindi po kailangan nagbibigay ang Panginoong solusyon sa atin na tayo makaiwas sa ganitong fretting, ipantayan mo sila. Kundi ang sabi, layuan mo. Hindi dahil sa masama sila o criminal sila o nakakasuka sila. Hindi. Layuan mo dahil ikaw ay matutuso lamang. Pero hindi na nakahulugan i-isolate mo na sarili mo, kundi layuan mo ang kanilang uri ng pamumuhay at masyam ka sa uri ng pamumuhay na binigay sa iyo ng Panginoon. So, para magkaroon tayo ng tiyak na lunas sa ating pagkapalibugok, number 1, trust God. Secondly, delight in God. Thirdly, rest in God. Pangapat, iwasan ang magalit. Avoid anger. Then thirdly, lumayo sa masama. Magagawa ba natin yun, mga kapatid? Kaya natin. Taglay natin ang unlimited power upang ating iwasan ang mga bagay na magtutukso sa atin tungo sa kapatid. Gawin natin, okay? Gawin natin. Sabi ko, hindi ako perfecto, isa akong guilty rito, pero kailangan natin gawin sapagkat ito ang turo ng Panginoon. Tayo na lang.